Prof. Shelo, magkasama tayo last year, ano? Dito din, SONA din, no? Ulit tayong nakapag-usap, Prof. Shelo. Ano na yung mga, Yes. ano po inyong mga napansin na pagbabago for better or for worse over the past year mula nung huli tayo nag. Nako, siyempre unang-una aabangan ng mga tao kung ano na nga ba yung nagawa ng Pangulo tungkol sa usapin ng korupsyon dahil yan yung kanyang main feature last year, no? For me, medyo disappointing ang nangyari kasi while may mga dalawang politiko, big fish, dalawang senador ang nakakasuhan ngayon, ay hinihintay pa rin natin yung mga ibang sangkot sa issue na to. At nakakalungkot nga, for example, ito, vinlog ko talaga to because for example, the former Secretary of Budget who's responsible for releasing the money dito sa mga flood control projects na to ay inire-appoint pa uli ng Pangulo sa isang mataas na posisyon sa GOCC. So for me, tatanungin ko talaga kung ano ba ang konkretong nagawa na ng Pangulo laban sa korupsyon. That's one. Pangalawa, lagi ko ring binabanggit na hindi lamang pagpapanagot ang kailangan gawin ng Pangulo. Kailangan may konkretong aksyon para hindi na to maiuulit. Ano? Nagkaroon tayo ng ICI, yung komisyon na mag-iimbestiga dito sa issue ng flood control, but yung report ng ICI ay hindi pa ginagawang public. And I think napaka-importante yan so that yung mga tao ay mamomonitor kung sino na ba talaga ang kinakasuhan at sino ba dapat ang ginagawang accountable. Importante din yung report na yan para makapagsulong ng mga concrete na policies para maiiwasan na yung maulit yung ganitong problema kasi dati nagka-Napoles na tayo. Ngayon nagka-flood control tayo. Kung hindi natin naayusin ang sistema, in a few years, another scandal yung mangyayari. Masakit sa bulsa yan ng mga Pilipino dahil yan ay galing sa tax natin. Ang isa pang, ito mainit-init na lagi natin ding pinag-uusapan, yung pondo ng PhilHealth, social protection, at saka ayuda. Nung nagkaroon ng matinding korupsyon sa gobyerno mula sa infrastructure, nilipat ang pondo sa ayuda. Pero pinapabayaan naman yung mga institutional na mekanismo na kung saan nakakatulong talaga para sa taong bayan, katulad ng PhilHealth. Sumabog yung issue ng 60 billion, 90 billion, 'di ba, na kinuha ng gobyerno mula sa PhilHealth, na nagamit din pala pang pondo sa flood control. Pero yung budget for PhilHealth mismo, taon-taon, hindi ibinibigay yung wastong amount. Ang laki-laki ng inaasa ng mga Pilipino sa PhilHealth para matugunan at maiwasan yung mga krisis pagdating sa paggasto sa kalusugan, no? Kung hindi yan ibibigay ng gobyerno, medyo delikado yung lagay ng mga Pilipino dahil lagi na lang mauubos ang savings natin tuwing tayo magkakasakit. Ano pang nangyari sa ekonomiya? Well, good news, 'di ba, na-announce na tayo ay nasa upper middle income level. Oo. Pero yung kakabit na issue naman nun, kasi ibig sabihin pag upper middle income na tayo, parang lumaki yung pie. Kung meron tayong pie or cake, no? Pero hindi na pag-uusapan, paano bang hinahati yung pie na yan? Pwedeng lumaki yung pie, pero yung mga nakinabang sa paghati ng pie na yan ay kakaunting tao lamang. Dahil ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na inequality sa region. So, ibig sabihin, tayo na mga ordinaryong mamamayan ay hindi nararamdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya. At siguro yung pang-apat o pang-lima na ba sabing nabanggit ko, yung energy crisis natin. Ang middle class natin. Diba? Ang middle class natin, bigat na sa kalagayan. So, maliban sa inequality, tayong mga middle class, bayad ng tax, pero patuloy nating nararamdaman yung pataas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng electric bill natin sa Meralco, yung pamasahe natin lalong namamahal, gasolina namamahal. Pero yung kita natin hindi naman nadadagdagan. 'Di ba? So, diyan sa aspeto na yan lumalala, kaya maganda sana mamaya mag-commit man lang ang Pangulo ng ilang programa para maibsan yung pasanin ng middle class at ayusin natin yung sistema ng pagbibigay ng tulong, yung social protection, hindi yung ayuda na pumipila ka lang para makakuha ng pera, pero walang exit plan para umahon sa kahirapan, 'di ba? Nabanggit ninyo yung ilan sa mga gusto ko mapag-usapan, Prof. Shelo, no? So, sariin natin yan, no? Isa-isahin natin yan. Una muna, Prof. Shelo, yung doon sa Middle East conflict, kasi malaki yung naging impact ito doon sa ating inflation, presyo ng ating mga bilihin, presyo ng langis. So, una po, Prof. Shelo,
yung GDP natin, bumagal ngayong taon. Tapos yung ating, inflation naman, it's above yung ating target na 2 to 4%, 'no. Ito pong usapin na ito, when we talk about these figures, 'no, sa tingin niyo po ba ito ay solely because of the external shock na dala ng Middle East conflict o may mas malalim na pagkukulang pagdating sa ating mga institusyon, sa ating mga pulisiya? May mas malalim na dahilan at pagkukulang sa ating mga institusyon ano. Halimbawa yung, inflation, malaki yung impact ng, conflict sa Middle East dahil tayo ay very dependent sa fuel na Mhm, nanggagaling sa Middle East. Um, Nakakaapekto din sa inflation natin yung walang kasiguraduhan tungkol sa supply ng mga produktong pumapasok sa ating bansa. Marami sa pagkain natin ay imported na. So kung hindi magaling at efficient ang gobyerno sa pag-forecast kung magkano ba yung o ilang bulto ba yung i-import natin, tataas ang presyo ng bilihin. Pero bakit nasabi ko na institutional? Kasi dapat taon-taon nai-encounter na natin yung the same issue, importation, pagiging dependent sa mga produkto galing sa abroad. Hindi ba dapat unti-unti na yang sino-solve ng mhm, gobyerno natin kung paano ba mas mapapalawak at magkakaroon ng food security sa bansa? Halimbawa yung sa fuel, transportation, hindi ba dapat tina-transition na talaga natin ang ating public transportation sa mas sustainable na pamamaraan, na mas magiging accessible sa taong bayan at nang hindi tayo vulnerable palagi sa pagtaas ng gasolina? Sa enerhiya, mataas ang presyo ng kuryente natin ngayon dahil majority ng kuryente natin nanggagaling sa imported coal at imported na LNG. Para maiwasan natin 'yan, kailangan natin palakasin yung domestic energy source natin. mhm. Geothermal, hydro, wind. Pero bakit nagkakaroon ng pagpa-prioritize sa imported na fuel? 'Di ba? So, babalik ka do'n sa institutional na aspect kasi bakit hindi nai-implement itong mga ganitong programa para nababawasan yung vulnerability natin sa external shocks. Mhm. Sa tingin niyo po, sapat po ba yung, mga naging aksyon ng ating, gobyerno pagdating sa ating, of course, one thing yung preparation, eh, another thing yung reaction natin doon sa Middle East conflict at yung impact nito sa ating ekonomiya. In your assessment, sa tingin niyo po naging sapat po ba yung ating preparasyon para sa mga iba't ibang external shocks at yung ating naging reaksyon dito sa specific external shock ng, Middle East conflict? Well, obviously, kulang ang preparasyon kaya napakalaki ng impact ng shock sa atin. Sa naging response, well, wala pa tayong nakitang masyadong konkretong Mhm, pamamaraan na ginagawa ng gobyerno to make sure na mababawasan yung ating dependence dito sa mga imported fuel and energy na dapat yan na yung sinusulong natin ngayon dahil alam naman natin na ito ay hindi lamang 2 buwan, 3 buwan. Hindi ba halimbawa nagbibigay na sana ng incentives para yung mga kayang magpa-solar ng kanilang mga bahay ay nabibigyan ng insentibo. Hindi lamang ayuda kung hindi dapat nagbibigay na ng iniisip na nila kung paano ba mas mapapaayos yung public transport nang hindi na gumamit ng mga private vehicles pa ang mga, kababayan natin ano, dahil hindi nga ito short term na shock lamang. Alam mo gusto ko pang balikan yung sa GDP, yung bumagal yung growth natin. mhm, Isa sa mhm. mga aspeto diyan kung bakit bumagal ang growth natin ay hindi rin nagkaroon ng sapat na government spending lalo na sa infrastructure. Bakit Oo, nagkagano'n? Dahil nga nagalit yung taong bayan, eh, 'di ba? Dahil mhm. nagkaroon ng matinding korapsyon sa flood control. Pero ano yung naging response? Binawasan yung infra spending, nilipat sa ayuda, which is the wrong response dahil hindi naman nawala yung pangangailangan natin sa mga importanteng infrastructure projects. Ang nakakalungkot lang at ito nakita natin sa mga nakakaraang SONA, mismong yung presidente ang nag-e-enumerate ng big infra projects na supposedly proyekto niya. Pero pagdating sa budget, hindi napa-prioritize, hindi pala yun ang napondohan. Ang napondohan, flood control, multipurpose building, basketball court, farm to my resort road, yung mga ganyan na may impact, infrastructure, but not in the same scale na in-expect natin kung ang pinapagawa natin, airport, subway, bridge connecting our inter-island provinces, yan yung mga scale ng infrastructure projects na kailangan natin. Eh, instead na ayusin yung proseso para nawawala ang korupsyon at patuloy na nakakapag-implement ng big infra projects, hanggang ngayon, walang konkretong policy response.
para hindi na mauulit yung corruption na yan. Kaya bumagal ang growth ng GDP natin, humina ang government spending. Mhm. Pagdating po dito naman sa usapin, babalik ko doon sa usapin po natin nung ano, kasi ang ng Middle East conflict. Kasi perhaps ang ibibida nila mamaya, no, ni Pangulong Marcos mamaya ay yung uplift program eh. Nakikita na po ba natin yung epekto nitong uplift na response nila dito sa Middle East crisis? Feeling ko sasabihin ng mga ordinaryong mamayan, hindi. Hindi natin nararamdaman. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin, limitado yung ayuda. Katulad nga ng sinabi ko, minsan kasi inisip nila, hindi medium-term approach yan kapag i-modernize natin ang public vehicles natin. Hindi naman. Nagawa naman ng mga ibang LGUs. Di ba may mga LGUs tayo na nag-expand ng kanilang public transport service na electric na renewable na yung ginagamit at hindi e-vehicle na, hindi na gumagamit ng gasolina at diesel. Kung nagagawa yan ng local government units, ba't hindi kayang i-expand at the national level? Mga ibang LGUs nagbibigay na ng insentibo, discount sa real property tax para magpalagay ng solar ang mga taong bayan. Bakit hindi ang gawing national policy? Bakit hindi mag-invest para gawing solar ang mga public buildings natin para magbabawasan ng demand sa enerhiya? Bakit hindi i-encourage ang exploration ng mga domestic energy at lakihan ng role ng local governments natin para mas maging less dependent tayo sa coal at LNG, hindi ba? Pero I don't know, laging nako-concentrate lang sa pagbibigay ng ayuda at tulong. Tingin ko mas kailangan natin talaga yung mas konkreto at institutional na approach na medyo hindi lang short term ang impact, kung hindi medium and long term with respect to the sustainability ng bansa natin. Yun nga Prof. Shelo yung common no na parang sentimiento ng ating mga kababayan no. Kasi kung titingnan natin yung mga nire-report na macroeconomic figures, so nandiyan yung inflation. Granted na medyo mataas pa rin yung ating inflation no. Bumagal pa rin ito kumpara doon sa previous months. So yun yung inire-report sa atin ng gobyerno. Ang tanong ngayon, if the economy is improving, bakit hindi natin nararamdaman? Ba't hindi nararamdaman ng ordinaryong Pilipino sa baba? Oo, kasi yung presyo ng bilihin talagang tumataas yan, pero dapat mas mabilis yung pagtaas ng kalidad ng buhay natin at ng sweldo natin kaysa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung hindi tayo nakakahanap ng maayos at kalidad na trabaho sa bansa, hindi talaga aayos at magiging matino ang buhay natin. Tapos nabanggit ko nga yung sa social protection natin, PhilHealth, binabayaran naman natin yung tax dyan, pero kapag tayo nagkasakit, ubos din ang spending natin. So, sabay yun kailangan nakakahanap tayo ng mga mahuhusay na trabaho. Halimbawa na lang yung BPO sector natin, dati top player tayo dyan, di ba? Pero ngayon threatened na because of AI. Pero does that mean pababayaan na lang natin yung sector na yan? Hindi ba dapat nagkakaroon na ng matinding upgrading ng skills ng mga kababayan natin? Investment talaga sa education para i-match kung ano yung skills na kakailanganan natin kapag nagkaroon na ng AI sa sektor na yan. Kapag nagkaroon na ng matinding demand sa high-tech industries, dapat high-tech din ang skills natin. Pero kung titingnan mo the past years, ano yung nangyari with respect to the quality of our education? Patuloy na bumababa dahil ang mga 10 years old natin di marunong magbasa. Yung incidents ng stunting, binanggit din yan sa pasona ng presidente, di ba? Sinabi niya, crisis level ang stunting natin. And yet, instead na bumaba, tumaas pa ang incidents ng stunting sa ating bansa. So what does it mean? Kung dati na-mention na ng presidente at sinabi niya crisis level, does that mean ineffective ang kung anumang approach na ginawa to address stunting? Because stunting, hindi lang po yan yung pagiging bansot. Ang stunting ay may long-term effect sa kakayahan natin para i-improve ang ating buhay. Ang mga stunted na bata ay likely hindi makakapagtapos ng pag-aaral. So kung 25% ng mga kabataan natin ay stunted, yaan po ang human capital natin. Yaan ang paano silang magkakaroon ng maayos na hanap buhay at paano makakapagpaangat ng buhay ng bansa yung ganyang sitwasyon. Medyo malabo, hindi ba? Prof. Shelo, no, gusto kong tingnan naman yung agriculture sector. Kung titingnan natin yung datos, no, yung contribution sa GDP, bumaba
dito sa agriculture, tumaas naman sa services. What does it say about our country that is historically an agricultural country, na yung ating agriculture sector ay parang napapag-iwanan? Oo, actually hindi po puwedeng pabayaan ng agriculture sector kahit tayo ay mangarap pang mag-industrialize dahil ang agriculture sector natin ang magbibigay ng kasiguruduhan para sa pagkukuhanan natin ng pagkain ano. Pero napakalungkot dahil, 'pag tiningnan mo ang agriculture sector natin lagi na lang tayo minsan nagkakaroon ng emergency buying situation dahil ang mga magsasaka natin hindi pa rin madala sa market yung kanilang mga produkto. May mga nakakausap akong cooperatives, ang problema nila wala pa ring storage, wala pa ring processing sa Mm. mga pagkain na kanilang pino-produce. Kaya importante yung babalik tayo sa infrastructure, napakaraming pang infrastructure na kulang para maayos itong agricultural sector natin. Kailangan din mas mapalakas pa yung mga agriculture extension office natin at the local level. Alam niyo po ba bawat LGU natin may agriculture extension office at yan ay dapat nagbibigay ng suporta sa ating mga magsasaka, sa ating mga kababayan para i-identify ano ba yung tamang dapat tinatanim dito sa lugar namin para mas maging productive. Paano malilink yung produkto namin sa market. Yung mga ganitong usapin na actually lumang kwento na, I'm sure Mhm. nasulat na natin to in our development plans, pero hindi nai-implement kasi kailangan may leadership, kailangan may command, kailangan na-a-appreciate sa local government, sa community level yung ganong vision. Eh, tatanungin kita, kailan ba huling nagkaroon ng, vision para sa Pilipinas na shared ng lahat ng tao? 'Di ba parang panahon pa ni Ramos yung Pilipinas 2000 ba yun? Mhm. Ngayon wala tayong shared vision kung paano ba, um, palalaguin yung ating bansa. And do you think, Prof. Shelo, ito 'pag ganyan, is that, you think, is it a leadership problem? Is it a policy problem? It is leadership problem, it's a problem of competency, Mhm. kasi and a problem of lack of hope and, hindi rin siguro inspiring. Kasi alam mo, hindi lang din naman presidente ang ng lahat ng problema ng bansa, but you have to be able to inspire your people. You have to be able to inspire organizations sa private sector, the civil society na magsama-sama para solusyonan yung ganitong problema, no? Pero kung uninspiring yung gobyerno at wala kang nakikitang competency in terms of really solving these problems at nakikitang may commitment kung saan nga ba dadalhin yung isang bansa, eh walang kikilos. Magdedebate na lang tayo sino ba sinusuportahan mo, yung presidente, Oo. yung vice president. When all of us should be working and demanding for policies na makakapagpabuti sa ating lahat, 'di ba? Although if I may add 'no, Prof. Shelo 'no, kaso kapag may ganyan tayong plano, a huge chunk of it would boil down to trust. At Yes. mahirap, magtiwala kung again nga makikita mo naman may mga corruption within the government. Ang hirap ibigay at makipagtulungan sa gobyerno kapag may nakikita kang mga gano'ng klase na, problema within the government ano. Puntahan ko, Prof. Shelo, yung dun sa usapin naman ng sweldo. Kasi isa ito sa mga naging headline stories when it comes to economy 'no, over the past years, yung pagtaas ng sahod particularly here in Metro Manila, sapat po ba ito? Actually, nakikita natin na kulang din naman talaga yung sweldo ng manggagawa at hindi mo na yan makakaila kasi sa datos makikita mo tumataas ang productivity at naiiwan yung sahod ng mga manggagawa. Kaya lang Hmm. babalikan mo na sa mga ganitong issue ng, produksyon ang, marami ding ibang elemento na nagiging dahilan kung bakit nagiging magastos ang pagkakaroon ng isang business. Halimbawa, cost ng energy, ang mahal-mahal ng kuryente sa Pilipinas, palpak nga yung ating mga infrastruktura. So sa logistics pa lang napakadaming kailangang punan ng ating mga businesses. So ang nangyayari yung kakulangan sa logistics, yung kakulangan sa, access sa mas murang kuryente, yung kakulangan sa efficiency sa governance ang sumasalo yung ating mga manggagawa. Hindi mataas yung kanilang mga sweldo dahil sa napakahirap magtayo ng business sa Pilipinas. So kung maaayos natin yung mekanismo natin at mapapadali kung paano ba maghanap buhay, magpatayo ng business, mas maraming magiging available na trabaho para sa ating manggagawa. But unfortunately nga, yung mga sistema natin ay hindi nagiging pabor para sa ating mga manggagawa. Halimbawa, call center.
Gusto mong magtayo ng call center sa halimbawa sa Maguindanao, magtatayo ka ba ng call center sa Maguindanao kung walang mabilis na internet access do'n? 'Di ba? Mas maganda sana kung okey sa buong Pilipinas may mabilis na internet access para hindi mo na kailangan pumunta sa Metro Manila, 'di Hmm. ba? So kung mas mura ang cost of living do'n, mas magiging maginhawa yung, pamumuhay mo. Pero yung mga ganitong fragmented strategy in terms of growing the economy, addressing the concerns ng ating mga manggagawa, ay hindi talaga nakakatulong sa kabuuang pag-unlad ng bansa. Hmm. Prof. Shelo, sige nga po, kasi, let's take this opportunity para ipaliwanag sa ating mga kababayan, ano. Ano Yeah. po ba ang problema sa ayuda bilang isang government action? Alam mo actually, ang ayuda o yung pagbibigay ng tulong ng gobyerno ay isa sa pinakamahalagang trabaho ng gobyerno. Ang konsepto ng social protection ay mahalaga dahil tayong mga tao, may iba-ibang level ng vulnerability. Kahit tayo ay okay ngayon, halimbawa middle class ka, may trabaho ka, at Mhm, some point, puwede kang maging vulnerable kung halimbawa bigla kang magkasakit. Kaya lagi mhm, kong binabanggit yung PhilHealth dahil ang PhilHealth ay halimbawa ng isang social protection hmm, program na makakatulong 'yan kung tayo'y magkasakit. Pero yung isa pang role ng social protection program ay yung katotohanan na hindi pantay-pantay ang pinagmumulan ng bawat Pilipino. Hindi ba tayo 'pag pinanganak yung iba ay may opportunity makapag-aral yung mga anak nila sa private school. Pero yung mga iba naman walang the same na opportunity. Kaya dapat nagbibigay ng ayuda ang gobyerno para magkaroon ng pamamaraan, para umangat sa buhay at mawala sa kahirapan ang mga Pilipino. So halimbawa, ang 4 Ps program ay sistema ng pagbibigay ng ayuda pero ito ay conditional. Kasi mhm, magbibigay sila ng pera pero ang kondisyon papa-check up mo yung mga anak mo, 'di ba? Mag-a-upgrade ka ng skills para makakahanap ka ng trabaho. Papapasukin mo sa paaralan yung mga anak mo. So yung konsepto na magbibigay ka ng tulong para may exit sa poverty. Hindi yung ayuda na, "O kayo pumila kayo ta's iboto niyo ako sa next na eleksyon." Hindi po yun ayuda, yun ay vote buying. But mhm, unfortunately, ganyan yung mga nangyayari sa atin ngayon. Halimbawa, yoong, tupad, 'di ba? Bigay ng tupad, magwawalis-walis, tuwing magwawalis ka, may matatanggap ka na magkano, 4,000 a month. hmm, Pero ang problema natin dapat may kakabit diyan na upscaling ng kakayahan para sila ay makakahanap ng trabaho at hindi dependent sa pagwawalis ng dahon para makatanggap ng ayuda. So yung hmm, ayuda ay more or less puhunan para i-jumpstart or kickstart yung buhay ng mga Pilipino para sila ay mawala sa kahirapan, hindi para maging dependent sa gobyerno. mhm. Tsaka siguro, Prof. Shelo, please correct me if I'm wrong, 'no, parang short term, yung din ng Yes. So 'pag ayuda. tiningnan mo yung vulnerability, kailan ba 'yan? 'Pag ikaw ay manganganak, so dapat may maternity assistance. Kapag ikaw ay magre-retire, 'di ba, Hmm, dapat may, pensyon. Sa Pilipinas ang may pensyon lang yung naging bahagi ng formal na sektor, pero halos 70% ng mga Pilipino ay bahagi ng informal sector. Halimbawa, yung ating mga construction workers, tatayo ba yung mga building sa BGC at Makati kung walang construction workers? Ang laki ng ambag nila sa economic growth. Pero kapagka tumanda na ang ating construction workers, wala naman silang pensyon, wala silang retirement, 'di ba? So, how do you address that? You will only be able to address that kapagka nagkaroon ka ng national pension program similar to the PhilHealth program. At mhm, ang gusto ko ipaalam sa mga kababayan natin, itong mga programa na 'to ay naisusulong dahil sa maraming pag-aaral. Matagal na po natin itong nila-lobby at ang kailangan lang talaga sa gobyerno ay makinig. Dahil marami ng pag-aaral na ginawa dito. Kaso nga lang siyempre 'pag pulitiko ka, ang interes mo ay maging dependent sa'yo ang mga kababayan natin kaya ang mga sinusulong na programa ay ayuda, pumila para makatanggap ng tulong, guarantee letter para makahingi ng tulong sa mga pulitiko instead na ayusin yung mga institutional na approach. So hmm, hindi po masama ang ayuda kung ito ay nagagamit para tayo ay mag-exit sa kahirapan. mhm. Okey, Prof. Shelo, looking ahead naman po tayo, ano, looking ahead. Ano yung nakikita ninyong single biggest economic reform na kinakailangang gawin ng Marcos administration if it wants to leave
positive legacy? Puwede bang 3? Sige po, go ahead, go ahead. Well, number 1, tingin ko kailangan na yung matinding reforma para makinabang naman ang mga middle class. Ito ay yung in relation to taxation. Yung income tax, kailangan ng tumaas yung exemption kasi yung 250,000 exemption sa income tax nung 2019 pa ata yun nung pumasa yung train. Tumaas na lahat ng presyo ng bilihin, nagkaroon na ng inflation. Ang income tax exemption natin parehas pa rin. Pag-aralan din sana kung paano pa mas mapapababa ang VAT from 12% to 10%. Yung pangalawa, ayusin natin yung mga social protection and insurance program ng gobyerno, lalong-lalo na itong PhilHealth. Kasi tayong mga manggagawa ay nagko-contribute sa PhilHealth, pero ang government hindi niya binibigay yung kanyang counterpart na abuloy sa PhilHealth despite the fact na malinaw sa batas kung saan manggagaling ang pondo ng PhilHealth. At sana wag nang uulitin ng gobyerno na kuhanin ang pera ng mga insurance program kasi hindi pa nila binabalik yung pondo ng PDIC. Yung pangatlo, ito pinag-uusapan kasi ng matindi ngayon, yung Pax Silica. Maganda na magkakaroon ng investment sa bansa, pero hindi sapat na pumapasok lang ang foreign investment sa bansa. Kailangan pinag-aaralan natin kung paano ito magiging kapakipakinabang sa atin bilang mga Pilipino, paano makikinabang ang mga local industries natin dito, at hindi lamang tayo magiging source ng raw materials katulad ng mga minerals natin. So kailangan malinaw na may industrial policy tayo na magko-complement sa pagpasok ng mga ganitong klaseng investment at may strong institutions tayo na mag-i-enforce ng ating mga regulasyon lalong-lalo na sa environment at governance. Naisip po tuloy akong tanong dahil doon sa investment ninyong na-mention. Sige po, tinatawanan na po ako dito dahil sa napapahaba na pero isa lang punto lang, yung dun sa investment. Kasi tuwing merong pupuntahan si Pangulong Marcos pupunta sa ibang bansa, mag-a-announce ng investment opportunity here in the Philippines. O kaya may bibisita dito from another country, mag-a-announce ng investment na na-secure natin. Bakit? Pero we're seeing a gap between the amount of investments na nakukuha natin and the number of jobs that are generated from these investments as well as the salaries mula dito sa mga investment na ito. So ano po yung why is there a gap between the amount Kasi of investment and the jobs generated plus the income generated? oo. Hindi kasi sapat na basta nagbibigay na lang tayo ng mga income tax holidays, yung mga perks na binibigay natin sa economic zones para mag-attract ng investment sa bansa. Kailangan na napakalinaw, ano ba yung makukuha natin sa mga pumapasok na investors na 'to? Gaano ba karaming trabaho talaga yung kaya nilang likhain kapalit ng mga libreng taxes na binibigay natin sa kanila? Kasi if you give them income tax holiday, 7 years, that's taxes forgone. So kapag may forgone taxes ka, ilang trabaho yung makukuha mo. Pangalawa, sabi ko nga depende sa klase ng investment. Halimbawa may investor na papasok sa Pilipinas, pero ito ay market seeking investor. Anong ibig sabihin nun? Pumupunta sila sa Pilipinas para magbenta ng produkto sa Pilipinas. Halimbawa, kape, 'di ba? Pero yung mga inputs na yan galing sa bansa nila. Kung bibigyan mo yan ng tax holiday, actually magko-compete pa yan sa mga local producers natin ng kape at puwede pa niyang patayin yung ating domestic industry. So hindi basta-basta attract ka lang ng attract ng investment without analyzing kung paano makikinabang not just yung employment creation but pati yung mga domestic industries natin. Kaya babalik ka dun sa dapat may malinaw na industrial policy. That's one. Oo. Pangalawa, dun sa mga ibang bansa na naging very successful in terms of attracting investment katulad ng Vietnam, ang kanilang goal ay magkaroon ng overqualified human capital. Meaning nag-invest talaga sila sa mga tao nila. Tayo wala ng matinong healthcare, wala pang quality education, paano tayo makakapag-upgrade ng skills, 'di ba, dito sa Pilipinas para makahanap ng mas mataas na kalidad na mga trabaho. So yung tatlong bagay yon napakaimportante sa pagsigurado na 'pag may pumasok na investor sa bansa, magiging kapaki-pakinabang ito sa'tin. Huling katanungan na lamang, Prof. Shelo, same question ko kay Dr. Fe kanina. Kung bibigyan niyo po ng grado si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pag-handle ng ating ekonomiya, apat po yan. Pass with flying colors, pasang-awa, needs improvement, or bagsak. Ano po ang gradong inyong ibibigay? At dugtungan ko na rin po, ano po sa tingin ninyo ang naging legasiya
ng Marcos administration, whether for better or for worse, pagdating sa pag-handle ng ekonomiya ng ating bansa? Well, siguro sa UP kasi may grade na 4, meaning Mhm, incomplete. Ibig sabihin incomplete, marami pang kailangang ayusin. Hindi naman bagsak kasi nagkaroon naman tayo ng improvement from previous administration, pero hindi rin pumapasa dahil marami pang kulang at kailangan ayusin. At, mhm, katulad ng tinatanong mo, ano ba yung, legacy? Una, more or less na-restore ang democracy sa bansa. Dahil ngayon nagkaroon uli ng malayang pamamahayag. Although may patayan pa rin, I am hoping na bago matapos ang term ng presidente ay magkaroon siya ng proactive policy reversing red tagging dahil hindi pa yan nagagawa. Although hindi na kasing ingay ng dati, mas maganda na magkaroon ng malinaw na polisiya na hindi na yan parte ng foundation ng policy ng government. Siguro mas naging mahinahon si BBM kumpara sa mga nakaraang presidente in terms of dealing with detractors and the opposition, and I think that's useful dahil nagkakaroon ng mas malayang diskusyon. Nakita natin sa comment section, mas malaya at mas maingay ang mga tao, hindi lang kill, 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 'di ba? Pero mas marami pa sanang magagawa kung mas mapapalakas pa ang mga institusyon at may mga konkretong polisiya na mai-implement. Katulad nga ng, well, freedom of information, yan, napaka-importante niyan in addressing corruption. Open mhm, infra, puwedeng i-implement yan. Yung mga datos sa PhilJeps para sa mga government projects, online na lahat yan, kailangan lang buksan ng portal para mhm. makita ng taong bayan. Mga low-hanging fruits na simple sanang magagawa para ma-address ang issue ng korapsyon sa bansa. Okay, maraming salamat po Professor Shelo Magno para sa inyong oras. Sana po next time magse-set po ulit tayo, mas, himayin pa natin itong issue ng ekonomiya dito sa ating bansa. Maraming salamat po Professor Shelo Magno.